As I was saying, pagka sinabi ho natin controversial verse, just to refresh your memory, ang tinutukoy po natin ay mga verses na may kinalaman doon sa ang dating pagka binasa mo, especially ginamitan mo ng legalistic lens, either yung binabasa mo, maisip mo na meron ng kondisyon ang salvation other than believing, at possible, yung salvation ay pwedeng mawala. Okay? Pakihinaan mo na lang ng konti. So either of the two. Right? So either yung kaligtasan, meron ng ibang kondisyon, hindi lang sumampalataya ka, or pwedeng mawala ang kaligtasan. Alright? So this morning, another controversial verse ang pag-uusapan natin, taken from the book of 1 Peter chapter 4, verse 17. Itong sabi ni Peter, "For it is time for judgment to begin at the house of God, and if it begins with us, what will the outcome be for those who do not obey the gospel of God?" Next verse. "And if it is hard for the righteous to be saved, what will become of the ungodly and the sinner?" Okay? So itong verse na to, o verses na yan, dalawa kasing verse yan, maraming beses nang nagamit yan ng mga pastor o ng mga preachers para takutin ang mga miyembro. Okay? maraming beses nang nagamit ang mga verses na yan upang ang mga miyembro ay magduda kung sila ba ay ligtas o nawala na ang kanilang kaligtasan. Okay? Kasi nakalagay dyan, believers will be judged first because judgment begins at the house of God. And then, if it is hard for the righteous to be saved, na ang dating talagang medyo ang kaligtasan ay may bayad, and what will become of the ungodly and sinner? So point is, pag binasa mo yung mga verses na yan with legalistic lens, ang maiisip mo, either ang kaligtasan, kailangan mong paghirapan, or posibleng mawala sa iyo ang kaligtasan mo. Tama ba? Ganun ba ang pagkakaunawa nyo pagka binasa nyo yan? O ako lang yata ang nakakaisip nun? Okay, handiyan po kayo. Pray muna tayo before we continue. Lord, maraming salamat. Dalangin po namin, Lord, sa umagang ito, patuloy kami bigyan ng karunungan as we clear the confusion on these verses. Bigyan mo kami, Lord, ng wisdom at maunawaan namin, Lord, kung ano talaga ang intended meaning nito pong aming nabasa. We ask the Holy Spirit again to teach and guide us in all truth, gaya ng pangako mo sa amin. Thank you so much, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Okay, palakpakan muna natin si Lord before we continue. So, we will clear the confusion sa mga verses na to. At again, ang gagawin natin, we are going to look at how the legalists view these verses. Titingnan muna natin ulit paano ini-interpret ng mga legalist itong mga verses na to. And then after that, we will refute yung kanilang mga erroneous views so that we can clear the confusion. Okay? So, ang legalist view, number 1, dito sa mga verses na to, una, sa verse 17, ito ang kanilang view. God will judge Christians first before unbelievers. Mas mauuna tayong hatulan ng Diyos kaysa sa mga unbelievers. Kasi ang sabi diyan in 1 Peter chapter 4 verse 17, "For it is time for judgment to begin in the house of God." So ang common view or interpretation ng mga legalists sa verse na yan, according to them, mas mahigpit ang Diyos sa ating mga Christians compared sa mga unbelievers. Ang dating, mas malaki ang responsibility ng mga Christians compared sa hindi Christians. Iniisip nila na mas mataas ang expectation ng Diyos sa ating mga anak ng Diyos, sa ating mga believers, kumpara sa kanila. Okay? Parang ang dating, kapag ang mga unbelievers nagkasala, normal lang yan, sinner yan eh. Pag ang nagkasala, mga non-Christians, nauunawaan ng Diyos yan. Sinner yan eh. Pero kapag ang nagkasala ay mga believer, nako, hindi yan normal.
Because God expects believers to live a holy life. God expects believers to live a righteous life. Totoo naman yun. Tama? Hindi naman natin yun na binatawag ito, hindi naman natin yun na dinideny that God expects all Christians to live holy, to live righteous, mamuhay ng pleasing sa Kanya. Okay? Pero, tama ba yung interpretation na ganon? Na kaya tayo mas unang hahatulan ng Diyos kumpara sa mga non-Christians ay dahil nauunawaan ng Diyos ang mga unbelievers. Kasi magkasalaman yan, sinner yan eh. Ikaw, saint ka eh, believer ka. Kaya parang ang dating, mas mataas ang expectation ng Diyos at mas hahatulan tayo ng Diyos. Okay? Naunawaan niyo po ako. Kaya mag-iingat ka kasi una kang hahatulan ng Diyos. That is how the legalists view this verse. At hindi na mabilang ang mga Christians na natakot doon sa ganong interpretation. Ikaw ba naman ang mas unang hahatulan ng Diyos eh? Di po ba? Kasi yun nakalagay eh. It is time for judgment to begin where? The house of God. Now, yung house of God dyan, hindi yung building. The house of God refers to Christians, believers. Sa ibang version yan, God's household, yung mga anak ng Diyos. Okay, legalist view number 2. Ang legalist view number 2 is this. Salvation is very difficult to obtain. Bakit? Kasi sabi dyan ni Peter, if it is hard for the righteous to be saved, what will become of the ungodly and the sinner? So, ang common view ng mga legalist dito sa verse na to, sa verse 18, hindi madaling maligtas. Sabi ba naman ni Peter, if it is hard, everybody say hard. Pag sinabing hard, ano ibig sabihin? Mahirap. Okay? Anong kadugtong? If it is hard to be saved. Para kanino? Sa righteous. It is hard for the righteous to be saved. So, kung yung mga righteous may hirapang maligtas, lalo na yung mga unbeliever. So, ang salvation is very difficult to obtain. So, ang view ng mga legalists dito sa verse na to, hindi madaling maligtas. Gusto mong maligtas? Well, paghirapan mo. Pagpakatino ka. Umabsent tuloy. Huwag kang absent. Okay? Huwag kang absent. Diba? Maaga pa, dapat nasa church ka na. Lahat ng mga activities sa church, as much as you can, dapat samahan mo. Umiwas ka sa lahat ng kasalanan. Huwag ka nang magbibisyo and everything. Now, of course, lahat naman ng yan, dapat nating gawin as Christians. Pag believer ka, dapat lang naman talaga, magsimba ka linggo-linggo, huwag kang malilate, no? Makinig ka, umiwas ka sa kasalanan, umiwas ka sa lahat ng bisyo. Lahat ng yan talaga naman dapat nating gawin. Tama ba? Pero yung mga activity na yan, walang kinalaman para ikaw ay maligtas. Maaari natin sabihin na may kinalaman yung pag ikaw ay naligtas na, kasi pag naligtas ka na, normal na sa iyo yung mga activity na yon. Kasi pag ligtas ka na, meron ka ng desire umattend ng church. Tama? Agree ba kayo doon? Pagka ikaw ay na-born again, gustong-gusto mo magsimba? Walang tunay na born again na pinipilit magsimba. Tama? Yung lagi kang kinukulit pa, simba ka naman, hindi ka na namin nakikita. Diba? Walang tunay na born again na pinipilit magsimba. Pag talagang ikaw ay anak ng Diyos, Kristiyano ka, matik sa'yo, gustong-gusto mong magsimba. Agree? Ang nakakalungkot sa mga unbelievers, no? Dito sa lupa, iniimbita mo, ayaw nila. Pero pag namatay, gusto sa langit. Ano ba naman yun, ano? Nakakalungkot. Marami sa kanila, hindi marami, halos lahat sa kanila. Imbitahan mong magsimba, mag-Bible study, umattend ng mga gawain ng Panginoon, ayaw. Pero pagka mamamatay na, gusto sa langit. Alam nyo ba, kaya lang naman tayo pupunta sa langit kasi dito pa lang sa lupa, ginusto mo na si Lord. Ayaw nyo maniwala doon? Kaya ka lang naman pupunta doon eh. Oh.
Kaya ka lang pupunta doon kasi dito sa lupa ginusto mo siya. Kaya kung dito sa lupa ayaw mo siya, pagkatapos aasa ka, sa langit ka pupunta pagka mamamatay ka, wag ganon, men. Wag ganon. Di ba? Wag ganon. Tama? But then again, we are not saying kailangan mong paghirapan ng kaligtasan. Sa unang tingin, pag binasa mo yan, it seems salvation is not easy. Kasi sabi ni Peter if it is hard for the righteous to be saved, mahirap daw para sa righteous maligtas. At yung mga righteous dan, referring to Christians. If it is hard for the righteous to be saved, how much more sa mga non-righteous? Mas mahihirapan sila. So ang view ng mga legalists dito, initially, posibleng naligtas ka ni Lord, pero pwedeng mawala ang kaligtasan mo. Hindi guaranteed na ligtas ka na. Okay, kasi pwede pang mawala yan. Kailangan mo mag-persevere hanggang dulo. Kaya ang paboritong gamitin ng mga legalist kapag ka sila ay nagtuturo, ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. He who endures to the end shall be saved. Okay? Now, dapat naman tayo talaga mag-endure to the end. Pero hindi para maligtas, kasi we are saved already. At yung verse na yan, walang kinalaman sa salvation ng kaluluwa. Okay? Kasi hindi porket may nabasa ka sa Bible ng salitang saved, S-A-V-E-D, saved, laging ang pinatutukuyan, entrance to heaven. Hindi lahat ng mababasa mong may nakalagay na saved patungkol sa pagpasok ng langit. Okay? I hope naintindihan niyo yun. So ito yung common view ng mga legalists sa mga verses na to. Una, God will judge Christians first before the unbelievers. Pangalawa, salvation is very difficult to obtain. Ngayon, i-refute natin. Okay? I-refute natin to. Now, before we look at the aim, kasi pag nagre-refute tayo, anong kailangan gawin? Hanapin ang aim. Ano yung aim? Author's intended meaning. Now, bago natin hanapin yung author's intended meaning, gusto ko muna tingnan natin yung dalawang error nila by looking at the clear teaching of the Bible concerning salvation. Kasi ang legalist view, number one, na binasa natin kanina, God will judge Christians first. I-judge tayo ng mga believers, una tayong i-judge. Now, etong tanong, ano ba ang clear teaching ng Panginoon regarding sa mga believers kung ang pag-uusapan is judgment? Etong sabi ni Lord if I am not mistaken, kailan lang nabasa ko to John 3:18, New Living Translation, there is no judgment against who believes in Him. Sa ating mga Christians. Ano sabi ni Lord? May judgment pa ba sa ating mga Christians? Okay, wala na raw But anyone who does not believe in Him has already been judged for not believing in God's one and only Son. So sabi ni Lord, there is no more judgment for believers. Ano ngayon yung sinasabi ni Peter? It is time for judgment to begin in the house of God. Hindi ba nabasa ni Peter to? Absent ba si Peter to? Absent ba si Peter dito nung sabihin ni Lord to? Malamang hindi. So, ibig sabihin, merong ibang gustong sabihin si Peter nang sabihin niya yung word na judgment. Alright? Doon papasok yung aim, author's intended meaning. Let's look at another verse para mas convincing. Ito sabi ni Lord. John 5:24, most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in Him who sent me has everlasting life. And what? Shall not come into judgment, but has passed from death to life. Kaya mahalaga mga kapatid, yung mga nababasa nating scripture, no? Kaya yung mga memory verse, nakakatulong yan No? Nabasa mo yung judgment. Meron pang isa yan, hindi ko na lang sinama sa slide. Romans 8:1. Ano nakalagay doon? No more condemnation. Di ba? Mahalaga yung mga verses na yan na nagsisig sa puso natin at sa utak para pag meron tayong nabasang isang verse na parang kumokontra doon sa nabasa natin, madali mong marirefute. Naintindihan niyo ako? Kaya dapat meron din tayong mga memory verses. Di ba? Para at least na natin. So it's very important for us to understand, hindi po pwedeng kontrahin ng Scripture ang kanyang sarili. Sabi ni Lord, there is no more judgment for believers.
In the future, you will never come. You shall not come into judgment. So there is no more judgment. Tama po ba? So if Christians will no longer be judged, ano ngayon yung sinasabi ni Peter? That judgment begins in the house of God. Anong judgment yung tinutukoy niya? Now, alam niyo kung anong malaking problema sa mga legalists? Kapag narinig yung salitang judgment, ang unang-unang pumapasok sa isip nila is parusa. Tama? Punishment, wrath. Kahatulan ng Diyos. Yun ang unang-unang pumapasok sa isip nila. Now, we need to understand, mga kapatid, hindi sa lahat ng pagkakataon, ang salitang judgment ay ginagamit para tukuyin ang parusa. Let me give you an example. Minsan, itong sinabi ni Lord. Jesus said, "For judgment I have come into this world, that those who do not see may see, and that those who see may be made blind." Sabi ni Lord, I have come into this world for judgment. Kaso meron din sinabi si Lord na ganito. John 3:17. God sent His Son. Ang nagsasalita doon si Jesus din. God sent His Son into the world not to judge, but to save. Si Jesus yung nagsalita doon sa John chapter 9. Si Jesus din yung nagsalita sa John chapter 3. Pwede bang kontrahin ni Jesus yung kanyang mga sinabi? In John chapter 3, ang sabi ni Lord, I came not to judge. Tapos, ilang araw lang, I have come to judge. Ano yun? Unawaan niyo ako. Ganyan ang sinasabi niya, makaiba lang ang statement. For judgment I have come. Tapos sabi naman ni Lord, no. Sa totoo lang, I have come not to judge. So, merong contradiction. Nakikita niyo yung contradiction? Ako lang ba nakakita? Do you see it? Ang tanong, pwede ba kontrahin ni Jesus yung kanyang sinabi? Kung hindi, kasi ang sagot, hindi. Obviously, hindi. Kung hindi, ibig sabihin, hindi lahat ng salitang judgment o judge may kinalaman sa parusa. Alright? Yung verse 17, walang duda, yung word na judge dito, or judgment for that matter, has something to do with punishment or kahatulan. Kasi, according to the text, sabi niya, I have come, God sent His Son not to judge, but to save. So, ibig sabihin, not to condemn, not to punish, but to save. Correct. Nagigets nyo? So, walang duda, yung judgment na tinutukoy dito ni Lord has something to do with to condemn. Kaya sa ibang version yan, God did not send His Son to condemn, but to save. So, hindi natin pagdududahan yung word na judge dyan ay may kinalaman sa pangungundem o pagja-judge. Tama ba? Nasusundan niyo ako? Pero yung verse 39 ng John chapter 9, para saan yun? Para saan yung judgment na tinutukoy niya? Well, I do believe walang kinalaman sa pagkukondem o pagbibigay ng parusa yung John chapter 9 verse 39. Bakit? Now, bigyan natin ng background. Let us look at the aim. Nung time na yan, si Jesus, merong pinagaling. May pinagaling si Jesus, na isang bulag. Kaso, pinagaling niya araw ng Sabat. Ang mga religious leaders nag-react. Sabi ng mga religious leaders, ang daming araw para magpagaling ka. Bakit? Sabat. Masyado silang strict on observing Sabat. Kaya ang akusasyon nila kay Jesus, hindi sa Diyos yang mamang yan. Kasi kung yan ay sa Diyos, dapat ino-honor niya ang Sabat. Kaya hindi yan sa Diyos. Yun ang akusasyon nila kay Jesus. Okay? Si Jesus naman talagang nananadya. Alam niyang yung mga religious leader, nakukuha niya yung attention kapag ka nagpapagaling siya sa Sabat, kaya gusto niya magpagaling ng Sabat. Okay? Tapos hindi na yung sinabi, even the Son of Man is the Lord of the Sabbath. Okay?
So, nung mga panahon na yan, merong pinagaling si Jesus na bulag, at pagkatapos, yung mga religious leaders nag-react. Okay? At inakusahan siya na siya ay hindi galing sa Diyos. Now listen, tingin kayo sa harapan mga kapatid. Ilan sa inyo, by the way, familiar doon sa kinukwento ko? Okay, yung mga nakabasa ng gospel, familiar dyan. Okay? Basahin nyo na lang siguro. Nasa 4 gospels naman yan. Now, sa istoryang yon, nung si Jesus ay mag-miracle by healing the blind, no? Pinagaling niya yung bulag. 2 grupo ang lumitaw. Ano yon? Merong mga piniling maniwala at merong piniling hindi maniwala. At yun yung mga religious leaders. That is why, dito pumasok yung sinabi ni Jesus, those who do not see may see. Those who see, who claim to see, sino sila? The religious leaders may be made blind. Ang tinutukoy dito ni Jesus, nung sabihin niya yung judgment I have come into this world, lumalabas ang intended meaning, yung kanyang pagdating, malalantad, no, mahahayag, yung tunay na spiritual condition ng bawat isa. Yung nagke-claim na hindi bulag, sa totoo lang, sila talaga ang bulag. At yun namang mga bulag talaga, makakakita sila. Kaya yung bulag na yon, he followed the Lord Jesus Christ. Hindi na siya physically blind, hindi na rin siya spiritually blind. But the religious leaders who claim to see are blind. Yun yung context niyan. Kaya niya binanggit yung salitang, those who do not see may see, those who may see may be made blind. Kaya yung judgment dito has not to do or has nothing to do with condemnation. Ang point ko is this. Pag may nabasa kang salitang judgment, huwag mo kagad iisipin parusa. Sundan niyo ako. Alright? Ganon din naman yung save. Pag meron kang nabasang salitang save, ibig sabihin, entrance to heaven. Kasi yung word na save sa Greek, sozo, na maraming kahulugan. Rescued from danger, healing, entrance to heaven kasama, pero hindi puro entrance to heaven. Okay? Naunawaan niyo ako? So kaya mahalaga yung word study na tinatawag. Okay. So point is, nang sabihin ni Peter, yung mga salitang for judgment, or it is time for judgment to begin in the house of God, nakita natin, Jesus said, there is no more judgment to those who believe. Tama? You have come, or you have passed from death to life. He who hears the Son of God and believes on Him shall not come into judgment. So in other words, nang sabihin ni Peter, judgment begins in the house of God, he was not referring doon sa tayo ay hahatulan pa ng Diyos. Kung hindi tayo hahatulan ng Diyos, sapagkat sabi ni Jesus, you shall not come into judgment, ano ngayon tong judgment na tinutukoy ni Peter? O, dito papasok yung aim. The author's intended meaning. Puntahan ngayon natin yung aim. Alamin natin ano yung intended meaning ni Peter. And to find out the intended meaning, anong dapat gawin? Context. Everybody say context. Context. Importante parati yung context. Basahin natin yung buong sinabi. Anong verse to? 17. Magsimula tayo, baba tayo ng konti. Basahin natin sa verse 12. Magja-jump tayo sa verse 14. Tapos magja-jump tayo sa verse 16. Tsaka natin susundan ng verse 17 na kung saan doon nakalagay yung it is time for judgment to come. O it is time for judgment to begin in the house of God. Okay, let's begin with verse 12. Itong sabi ni Peter. Dear friends, referring to believers, don't be surprised at the fiery trials you are going through, as if something strange were happening to you. What do we see there? Ano ang topic ni Peter? Trials, sufferings. Sabi ni Peter, huwag kayong masurpresa
Kung nakararanas kayo ng matitinding suffering, as if parang merong kakaibang nangyayari sa inyo. And then, let us look at the, jump tayo sa verse 14. If you are insulted because of the name of Christ, you are blessed. For the Spirit of glory and of God rests on you. Ano sabi niya? Aba, kung Christian ka, tapos ikaw ay iniinsulto for becoming a Christian, ilan sa inyo rito yung naiinsulto because Christian kayo? Di ba kapag ka-Christian ka, napapag-isipan kang may topak, yung mga ganyan. Yung may sira na ulo mo. Basa ka ng Bible, masisira ulo mo dyan. Yung gano'n. Okay. So, anong patungkol saan yung topic ni Peter? Sufferings ng mga Christians. Okay, mag-jump tayo sa verse 16. However, if you suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name. Verse 16 yan. Ano ang kasunod ng 16? 17. Doon niya binanggit yung for it is time for judgment to begin at the house of God. Anong topic niya? Trials, sufferings. So, yung judgment na tinutukoy ni Peter, kung tukunin natin yung intended meaning niya, since ang topic niya is sufferings and trials, anong ibig sabihin ni Peter dito? So, hindi absent si Peter nung si Jesus ay nagsabi na there will be no more judgment for believers. Hindi siya absent. Hindi absent si Peter nang sabihin ni Lord in John chapter 5, verse 24, He who hears my word and believes on Him who sent me has eternal life, shall not come into judgment. Hindi absent si Peter. Present siya ron. Nasa unahan pa nga. Nag-take notes pa yon. Present siya ron. Kaya itong sinasabi niya dito na judgment begins at the house of God, hindi pa tungkol dun sa i-judge pa rin tayo. Kaya pala may mga salitang judgment din sa ibang verse na hindi naman patungkol sa parusa. So therefore, hindi patungkol sa kahatulan at parusa din to. Para saan to? May kinalaman sa trials and sufferings. Now, ano ang sinasabi ni Peter dito na may kinalaman sa trials and suffering? Tingin sa harapan. Parang sinasabi ni Peter dito, tayo mga believers, ang sufferings and trials sa mundong ito, more often than not, nagsisimula sa atin. Bakit? Dahil ba galit ang Diyos sa atin? Hindi. But of course, sa totoo lang, may galit sa atin. At nasabi rin ni Peter yon one time. Anong sabi ni Peter? The devil, your enemy, is like a roaring lion seeking for someone who he may devour. Sabi rin ni Paul, we wrestle not against flesh and blood, but against principality. So meron talaga tayong kaaway. Meron talagang galit sa atin. At possible, kapag ang isang Kristiyano ay talaga namang nagsusumikap, maging pleasing sa Diyos, nagagalit si Taning sa atin. Tama? Yung mga unbelievers, kakampi ni Taning yun eh. Kaya huwag na nating isipin na pakikialaman pa ni Taning yun. Wala nang pakialam si Taning doon. Kakampi niya yun eh. So, sino pakikialaman niya? Tayo. Kaya, yung mga Christians, kapag ka sila ay, yung mga bagong born again sila, mas ramdam nila na parang mas ang dami kong problema ngayon. Parang ang dami kong pagsubok. Kasi para sa'yo, yung ikat ka lang, habang nagmumotor ka, ikat ka, pagsubok na sa'yo yun. Bakit? Kasi natutukso kang magmura. Murahin yung taong nag-cut sa'yo. So pagsubok na yun sa'yo yun. Bakit? Kasi pinipigilan mo ang sarili mo dahil alam mong hindi pleasing sa Diyos kung gagawin mo yon. Unbeliever ka, wala kang pakialam doon. Kinat ka, hahabulin mo pa yon. Mumurahin mo din at hahamunin mo pa ng suntukan. Hindi mo nararamdaman may pagsubok ka doon. Walang pagsubok doon. Pero Christian ka, may kumat sa'yo, pagsubok yon. Bakit? Kasi hindi ka mo pwedeng mag-react sa gusto mong reaksyon. Naunawaan niyo ko? Tama?
Ito pa sabi ni Peter, siya rin na may sulat. Consider it pure joy when you have problems and trials. Kaya mo ba yon? Binigyan tayo ng Panginoon kung ano yung, binigyan tayo ng instruction ng Panginoon through the Apostle Peter, how to react pag meron tayong problema. Paano daw tayo magre-react pag may problema? Consider it pure joy. As si James pala may sabi noon. Pero meron din ganyan sinabi si Peter, if I am not mistaken, sa 1 Peter din, sinabi niya yan. Okay? So tayo, pag may problema, hindi tayo makapag-react ng gusto natin reaction eh. Kailangan mong mag-pray, kailangan mong wag magalit. Pero pag unbeliever ka, wala pipigil sa'yo. Nauna man niya ibig sabihin. So, yung judgment dito has nothing to do with entrance to heaven. Has nothing to do with punishment. Wala kinalaman sa parusa. It has something to do with trials. At parang sinasabi ni Peter, na-realize niya, ang mga Christians, mas unang-unang nakakaranas ng mga sufferings sa mundong ito. Okay? Yan ang dahilan kung bakit sabi ni Peter, trials and sufferings begins in the house of God. So yun ang pwede nating sabihin. Yung judgment dyan, i-replace mo yung salitang trials and sufferings. For it is time that trials and sufferings begin with Christians. Gets nyo? So walang kinalaman sa judgment. Kasi kung may kinalaman sa judgment yan, pagagalitan ni Lord si Peter. Oy, Pedro, hindi ka kasi nakikinig nung nagturo ako. Hindi mo ba napakinggan yung sinabi ko? Malinaw yung sinabi ko ah. There is no more judgment for those who believe in me. Hindi mo ba narinig yon? Hindi ka nag-take notes? Sasabihin lang sa kanya ni Lord, paulit-ulit kong sinabi yan. He who hears and believes in me has eternal life, shall not come into judgment. Tapos sasabihin ngayon dito ni Peter, judgment begins with us. Baka mabatukan siya ni Lord. Maintindihan niyo ako? O so magpapaliwanag si Peter ngayon, Lord, teka muna. Hindi mo kasi binasa yung context, Lord eh. Ito yung context niyan, Lord. Trials, suffering. Lord, ito yung tinutukoy ko na judgment. Trials and sufferings begins with Christians. Agree ba kayo na may kinalaman doon sa verse 12, verse 14, verse 16, yung verse 17? Yes. Siyempre. Actually, yan ang tamang pag-interpret ng Scripture. Lagi mong titignan yung mga sinabing una para hindi ka mawawala. Huwag mong i-interpretin ng Scripture out of context. Okay? So let's proceed sa pangalawang erroneous view. Ito yung pangalawang erroneous view. Salvation is very difficult to obtain. Bakit? Kasi sabi ni Peter in verse 18, if it is hard for the righteous to be saved, what will become of the ungodly and the sinner? Naku po, pagka talaga una mong tingin dyan, binasa mo yan, hindi mo naiintindihan yung binigay ni Lord na condition, how to be saved, maiisip mo talaga, ang kaligtasan hindi madali. Tama. Agree? Ang view ng mga legalist dyan, salvation is very difficult to obtain. Yung mga naniniwala na ang kaligtasan pwedeng mawala, isa rin yan sa kanilang paboritong gamitin. Oh? Manampalataya ka lang kay Lord, ligtas ka na? Hindi mo ba nabasa yung sinabi ng Peter? It is hard for the righteous to be saved. Tapos sa'yo, manampalataya ka lang, okay na. Ano ba yun? So, paano natin ito titingnan? O paano natin ito i-refute? O malalaman kung ano yung talagang sinasabi ni Peter dito? Again, meron tayong dalawang pwedeng gawin. Una, let us look again, kahit isang verse lang, kung ano ba ang sinasabi ng Bible about salvation. Ito sabi ni Paul about salvation eh. For the wages of sin is death,
But the gift of God, everybody say gift. Louder please. The gift of God is what? Eternal life is a gift. Mahirap bang unawain yung praise na yan? The gift of God is eternal life in Christ. Ang kaligtasan, regalo. It's a gift. Walang bayad. And of course, alam natin yung sinasabi ng Ephesians chapter 2. For by grace, you have been saved through faith. Yung gift of eternal life na receive natin through faith. Sumampalataya ka lang kay Jesus. Alright? Wala kang ginawa. Kaya ito naging gift. Grace. Unmerited favor. Ngayon, bakit nagsabi si Peter ng ganon? Hindi kaya si Peter, iba ang teaching about salvation? And by the way, yan ang pinaniniwalaan ng mga hyper-dispensationalist. Si Peter at si Paul, magkaiba ang teaching about salvation. Si Peter ay nagturo, faith plus obedience equals salvation. Si Paul naman, faith plus nothing equals salvation. Yun ang paniniwala ng hyper-dispensationalist. So ang tanong, baka namang talagang si Peter ay nagturo patungkol sa ibang paraan ng kaligtasan. Kasi malinaw naman ang sinabi niya. Tingnan mo, napakalinaw naman yan. If it is hard for the righteous to be saved, Tagalogin natin, kung hindi madali para sa isang matuwid o mga Kristiyano ang maligtas, paano pa kaya yung mga unbeliever? Yun ba yung sinasabi ni Peter? May kausap ako? Yun ba talaga ang kanyang gustong sabihin? Talaga bang para kay Peter, ang kanyang teaching on salvation, hindi madaling maligtas? Kailangan mo pagtrabahuhan? At talaga bang kinokontra niya si Paul? At iba yung teaching ni Paul? Kay Paul, gift. Eternal life is a gift. Sa akin, hindi gift. Paghihirapan mo. How many of you know, oras na pinaghirapan mo ang kaligtasan, it's no longer a gift. Tama ba? Kung ang kaligtasan para sa'yo, sumampalataya kay Jesus, number 1, and I need to obey, yung salvation mo, hindi na gift. Works na. Faith plus works. Kasi ang salvation, according kay Paul, it's a gift. Without works. Para daw walang magmayabang. No works added. Gift lang talaga. But then again, hindi natin sinasabing hindi importante ang works. May tamang lugar sa works. Pag ligtas ka na, dapat lang gumawa ka ng mabuti. Pero yung paggawa mo ng mabuti, walang kinalaman yon sa yung pagiging ligtas. Naunawaan niyo ako? Okay? So, si Peter ba talaga nagtuturo ng ibang paraan ng kaligtasan? Hindi siya nagtuturo ng grace through faith. Well, tingnan natin. Ito ang sabi ni Peter. In the book of Acts, look at this. Sabi ni Peter, after much discussion, Peter got up and addressed them, brothers, you know, some time ago, God made a choice among you that the Gentiles should hear from my lips the message of the gospel and believe. Now, kung alam niyo yung istorya niyan, ang kinukwento ni Peter, yung kanyang experience kay Cornelius, na kung saan pinapunta ni Lord si Peter kay Cornelius na isang Gentile. Nung una, ayaw pang pumunta ni Peter sapagkat ang mga Hudyo hindi nakikipag-associate with Gentile. Pero sabi ni Lord, wag mong sabihing marumi, ang nilinis ko na. Pumunta ka doon. Pagpunta niya doon, nag-share siya ng gospel, hindi pa siya natatapos, naligtas yung mga tao. They were baptized in the Holy Spirit. Okay, yun yung background. Tingnan natin. Kinukwento ngayon ni Peter
yung istorya na yon. Bakit? Ang dagang bakit. Simply because, nung time na yan, merong ngayong mga nagre-reklamo regarding doon sa merong teaching na umusbong na hindi sapat yung faith lang. Kailangan ng works. Okay? Council yan sa Jerusalem. Okay? Yung Acts 15. Merong nagdala ng issue na may mga nagsasabi na mga Judaizers ng kaligtasan, hindi sapat yung faith lang. Dapat mong sumunod sa kautusan. Oh, look at this. Ito sabi ni Peter. Sabi ni Peter sa verse 9, He did not discriminate between us and them, for, look at this, He purified their hearts by obeying the law. Yung ba? How did these Gentile people na purified yung kanilang puso? By their faith. Okay. Look at verse 9, verse 11. No, we believe. Sino nagsasalita? Si Peter. It is through the grace of our Lord Jesus Christ that we are saved, just as they are. Pinaghiwalay lang niya yung faith at saka yung grace eh. Si Paul, nilagay niya sa isang statement eh. For by grace you have been saved through faith. Ito naman si Peter, pinaghiwalay lang niya. He purified their hearts by faith. It is true by grace that we are saved. So pagka pinagsama mo yung sinabi ni Peter at sinabi ni James, lalabas din, it is by grace we are saved through faith. Intindihan niyo ako? So, hindi nagtuturo si Peter ng ibang paraan para maligtas. Now, kung hindi nagtuturo si Peter ng ibang paraan para maligtas, paano ngayon natin unawain itong sinabi ni Peter? If it is hard for the righteous to be saved, what will become of the ungodly? So lumalabas, kung si Peter ay naniniwala na na-save tayo only by grace, na purify yung heart natin only by faith. Ibig sabihin, meron siyang ibang kahulugan dito. Again, ang susi, aim. Tama? Look at the intended meaning. Now, verse 18 to. Now, ano ang nauna sa verse 18? Siyempre, 17. Anong nakalagay sa 17? Judgment begins at the house of God. Nakita natin yung judgment doon ay walang kinalaman sa parusa o kahatulan. Anong kinalaman ng judgment doon? Suffering and trials. So lumalabas, kung ito ay verse 18, karugtong ng verse 17, ibig sabihin, may kinalaman din itong sinasabi ni James, ni Peter, patungkol doon sa trials and sufferings na una niyang tinukoy. Naunawaan niyo ako? At pansinin niyo mga kapatid, dyan sa verse na yan, si Peter, he made a comparison. Actually, naggawa din siya ng comparison sa verse 17. Dito gumawa din siya ng comparison. Ano ang kanyang comparison? If it is hard for the righteous believers to be saved, what will become of the ungodly, of the sinners? So gumawa siya ng comparison between ungodly and the godly. Okay? Nakuha niyo? Bakit siya gumawa ng comparison? Tingin kayo sa mga kapatid. Peter was simply saying, kung ang tema ay sufferings and trials, parang sinasabi ni Peter na ganito, kung ang mga Christians dumadaan sa mga sufferings and trials, okay? Lahat ng Christians, no exception, isipin nyo kung gaano kabigat haharapin ng mga unbelievers yung mga sufferings and trials na dadanasin nila. Bakit siya gumawa ng comparison? Simply because ganitong nasa isip ni Peter. Kung tayo nga nahihirapan pa sa mga sufferings at mga trials, may Diyos pa tayo na nalalapitan. Paano na sila? Na walang Diyos na pwedeng lapitan. Nakukuha niyo yung punto. So, ang point ni Peter is this. Tayong mga Christians, dumaan man tayo ng mabibigat na problema, merong Diyos na nagmamalasakit. Pero mga unbelievers, wala.
So, when Peter said, it is hard for the righteous to be saved, what will become of the ungodly? He was not referring to heaven. Hindi tungkol sa entrance to heaven ang kanyang tinutukoy. He was referring to suffering. He was referring to trials. At ang point niya is this, dumanas man tayo ng mga suffering sa mundong ito as believers, huwag tayong masyadong mag-alala dahil may Diyos tayo. Sabi na nga ni Lord, di ba, in Matthew 6, present si Peter noon eh, do not worry about what you will eat, what you will drink. Look at the birds. They neither sow nor reap. Hindi sila naghahanap buhay, pero hindi sila nag-aalala. Of course, hindi ko sinasabi huwag kayong maghanap buhay. Okay? Dahil merong Diyos na susuporta sa atin. No? Inihaling tulad lang niya ang ibon na kung saan ang ibon hindi naman anak ng Diyos. Sabi ni Lord, yung mga ibon, hindi naman sila anak ng Diyos, ikaw anak ka. Yun yung comparison. Tingnan mo ang ibon sa langit. Hindi sila nag-aasik, hindi nangangamba, at pinoprovide ni Lord ang kanilang pangangailangan. How much more, ikaw, you are a child of God. So ang point is, hindi sila anak ng Diyos, pero hindi pinababayaan. Ikaw, anak ka ng Diyos, hindi ka pababayaan. So yun yung context. Nagets nyo? Hindi po pwedeng kokontrahin ng isang scripture o verse yung mga ibang verses na nagsasabi na there is no more judgment for believers, salvation is a gift. Tapos ito, sinabi ni Peter, judgment begins with us, it is hard for the righteous to be saved, tapos magsasalpukan sila. Naintindihan niyo ako? Nagets niyo ako? Hindi sila pwede magsalpukan. Mali lang yung interpretation ng mga tao nag-interpret nito, hindi ibinangga doon sa mga nauna nang sinabi ng Panginoon. Hindi po pwedeng kontrahin ng Panginoon ng kanyang teaching. So in closing mga kapatid, itong mga verses na to, na binanggit ni Peter in 1 Peter chapter 4, verse 17 to 18, this is not about Christians will still face judgment. Okay? Hindi porket sinabi ron, judgment begins in the house of God. Yung judgment doon, hahatulan pa tayo. Okay? Baka sumbatan natin si Lord niyan. Lord, kala ko ba? Sabi mo, there is no more condemnation to those who are in Christ. Kala ko ba, believers will never be judged? Ano yung prank lang, Lord? Si Lord ba nagpa-prank? It's a prank. Okay. Hindi nagpa-prank si Lord. At nang sabihin ni Lord, whoever believes in me has eternal life. Tapos, Lord, kala ko ba? Sumampalataya lang ako sa iyo, may buhay na walang hanggan ako. Ano nga yung sinasabi ni Peter? Mahirap para sa mga matuwid, maligtas. Lord naman, ano yun? It's a prank. Hindi prank yun. Mali lang ng unawa yung bumabasa nito. May context yan. Anong context? Sufferings and trials. Walang kinalaman sa judgment na kahatulan o parusa. Walang kinalaman sa entrance to heaven. It's about trials and suffering. Amen ba? Naklear ba yung confusion? Palagpakan natin ng Panginoon.